bago tayo magsimula tayo umawat ng kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay mabasa walang sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagbago. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magsasawalang sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Tawagan natin si Brother Rando. Pamunalangin na. Kaya Hallelujah, praise God. Praise God. Tayo manalangin sa Lord, manalangin sa Lord, maraming salamat sa na ikaw ang bibigyan ng kaaliwan sa bawat isa na nandito. Papasalamat ang Lord sa araw na to, Lord. Amen. Lumipas araw na to na ikaw ang kapiling namin. Maghapon, Lord, na ikaw ang gabay sa amin. Lord, maraming salamat na patuloy mo kami na ginagawa sa araw-araw ng paghahanap buhay. Ikaw ang bibigay ng daan na hindi man kami mapapahamak sa mga aksidente. Lord, maraming salamat na patuloy mo kami ginagabayan. Wala na Espiritu mo, Lord, na ikaw ang magpapakilos Amen. sa amin. Lord, maraming salamat sa patuloy mo kami binibigyan ng kalusugan sa araw-araw namin pag-ising sa mundo ito, Lord, na ikaw ang nasa puso, ikaw ang laging nauna, Lord, sa pag-ising namin sa mundo. Lord, maraming salamat sa pag-ibig ito. Hallelujah. Na kami ay titipon-tipon, na kami ay magsasalusalo sa inyong mga salita, na hindi kami mabubusog sa inyong mga salita. Lord, ginayakap namin ang bawat salita mo, Lord, na laging nasa puso namin, na
Natatak namin sa isipan sa puso. Lord, nagpapasalamat ang bawat isa na lagi mo binibigyan ng pag-aalim sa mga kalusugan, sa mga kabataan. Lagi mo silang bibigyan ng Banal na Espiritu na maramdaman nila, Lord, sa kanilang puso na sila ay hindi na maabala sa mga bagay na nakikita sa sityo. Lord, ikaw ang bago sa mga ikaw ang gagabay sa kanila, Lord, na patuloy mo silang bibigyan ng karunungan at kalusugan sa mga pusisa. Lord, salamat sa gabi ito. At tayo dumako sa testimony. Sino po ba? Kung wala na, ay tawagan natin ang Andogawit, Brother Paul. Ko'y iyong
Panginoon, minamahal kita, maglilingkuran ka habang nabubuhay. Amen. Magsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay tumay, aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Akala ko'y iyong pinawat, iyong pinagaling aking karamdaman. Amen, Lord. Binago mo, Yes, Lord. lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Amen. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay tumay, aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Lumipas man ang langit at lupa, ngunit ang iyong salita ay di mawawala. Lumakad man sa gitna ng dilim, Hallelujah. aasahan ng Diyos, laging susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay tumay, aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Amen. Pinabalik ko na sa atin. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Dahil doon ako sa during sound, Mr. Beverly. Ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di na nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo
Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Amen. Hallelujah. Tawagan natin si Brother Ando pang mag-open prayer. Pipin po natin. O Lord, na magpapalala sa mga. Lord, maraming salamat sa uso. Pinagkaloob mo ang bawat salita mo na kami ay lalapit sa iyo. Lord, sa mga bahagi sa lahat ng Lord na ikaw ang magbigay ng kasalanan sa paghanap buhay ng Lord. Subalit, Lord, kami na mapumuhay sa mundo nito, Lord. Nakapiling ka namin. Ikaw ang magbigay ng kagalakan sa bawat sasama. At sa araw-araw namin, Lord, pag-buhay sa mundo nito, subalit, pinagkaloob mo na kami ay maghanap buhay mo sa mundo na subalit, Lord, na naparamdam mo na malapit na itong mundo nito, na malapit mo na, Lord, na gugunawin sa itong mundo nito. Kaya, Lord, sa aking puso, Hallelujah. ramdam ko ang mundong ito na parang pinatabang mo, Lord, ang makamundong mga gawain Amen. at makamundong mga hangarin, Lord. Pinatabang mo sa aking puso at isipan. Alam ko, Lord, na ikaw ang umaawa sa akin, Lord, at sa bawat isa sa akin, na patuloy mo kami bigyan ng anong bagay na mamuhay pa kami sa mundo ito, na may pahayag namin ang magandang balita, Lord, sa bawat mga kapatid namin na nandirito sa sanlibutan, na marinig nila, na lumapit sila kung sila mga anak ng Lord, lalapit sila sa isang tao mo lang, Lord. Huwag nila, Lord, gagawin ng biro sa bagay na kumakait sa kanila. Walit, pinapakita mo sa amin na talagang tunay na ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Na hindi namin alam, Lord, na mga makamundong gawain kung saan sila mapupunta. Sila ay wala sa Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw ang magabay. Ikaw ang magbigay ng pangailangan sa bawat isa sa amin. Ingatan mo kami, Lord, araw-araw. Namin. Amen. Amen. Bago tayo na dumako sa salita ng Diyos, tayo umawag na. Kailang kayo nila ng Diyos.
Kailan ka iniwan ng Diyos? Amen. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Nung sakit ang di na pinagaling, Lord, hallelujah. ang problema ang di na binigyan ng katubusan, di ba't wala? Lahat ay nilinis sa Kanya, kaya magpapahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katubusan? Di ba't wala? Lahat ay nilinis sa Kanya, kaya huwag mabahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, Yes, Lord. at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. Tawagan ako sa Fernando. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, hallelujah. Tayo patuloy sa Amen. ating pakikinig sa Salita ng Diyos. Diyos. Hallelujah. Napaka-importante sa bawat isa sa amin. Praise God. Napaka-importante ang kaligtasan natin, mga kapatid. Amen. Kasi yun yung kailangan natin makamtan habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo. Kailangan makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kasi talagang itong mundong ito, mga kapatid, marumi na. Praise God. Kaya Ito yan. gugunawin to ng Diyos. Amen. Sa panahon natin, apoy ang gugunaw ng ating Panginoon. Amen. Yun yung hindi nyo maunawaan, mga kapatid. Itong mundong ito, pag ginunaw to sa apoy ng ating Panginoon, talagang sunog to, tunaw to lahat. Kaya tayo, pursigin natin, mga kapatid, na matanggap natin ang buhay na walang hanggan sa Diyos. Napaka-importante. Napakadumi itong mundo ito na kung manood nga kayo sa mga story ng mga uling mga nangyayari, nangyari, ganon din yung mga gawain ng tao ngayon. Kaya kailangan natin pagsikapin sa lumapit sa ating Panginoon. Kaysa gabing ito, mga kapatid, tayo ay patuloy sa salita ng Diyos. Sa
sa Titus, kay Tito, chapter 2, hanggang 3, mga Three. kapatid. Amen. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa haral na magaling, na ang matandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon, ang pag-iisip magagaling, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Sa mga ito ang kailangan natin pakinggan, mga kapatid. Amen. Na mausay, mahinahon, pag-iisip, magaling sa pananampalataya, at sa pag-ibig, sa pagtitiis. Sa pagtitiis, may pagtitiis, inuutos na ating Panginoon. Sabi ng kanyang pita, Apostol si Pablo. Kaya yung kailangan natin sundin ang pagtiis, na ngayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, Amen. hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Wag mga kababayan, yung matandang babae, mga kapatid, maging magalang sa kanilang kilos. Ipakita nyo kasi kayo ay matatanda na. Amen. Ipakita, naging magalang sa kilos nyo. Kasi matanda na, sabi ng Diyos, maging magalang sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga kapatid natin. Ipakita mo ang inyong kilos. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, ipakita mo nakagalang-galang at nagpapakabanal ka, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan. Upang maturuan mo ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pag-inaon. Parang ikaw ang pinapakitaan mo sila na ito ang gayahin mo, na mapag-ibig, mapagmahal sa mga kinakasama, mga pag-inaon, mga pagkakinis, mga pagkasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanikanyang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila ay mga pagtinaon ng pag-iisip. Ipangaral mo na sa mga tao ang mga may naon na pag-iisip o pagpakumbaba. Sa lahat ng mga bagay ay magpapakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ipakita mo na ikaw ay nanguna sa mabubuting gawa. At sa inyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap sa magaling na di maatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay maiyayag ng walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Tungkol sa atin. Sa kabila na ipakita na hindi maano sa mga gawa natin, sa mga gawa nyo.
na hindi makita na masama. Iaral mo sa mga alipin na sila ay pasakop sa kanyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag masagutin. Huwag magmadaya, kundi mga pakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay na aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Pinakita ang ating Panginoon may dala ng kaligtasan para sa lahat Tama. ng tao. Totoo yan. Kaya siya nga ang tunay na bumaba dito na magpahayag at mag-utos sa kanyang mga propeta o mga apostol na ito ang iaral, ito ang ibigay ng mga kautusan. Ito ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Yung kanyang mga salita. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Upang matanggihan natin ang mga maling pamumuhay sa bawat isa at sa mga kaalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Mamuhay tayo mga kapatid na nararapat kasi ang utos ng Diyos ito ang pipigil sa atin na hindi natin mapagbigyan ng sanglibutan. Kasi binigyan na tayong biyaya ng Diyos. Pigilan natin magpakabanal sa mga gawa natin na anong bagay na nakikita sa mundong ito, pigilan natin. O kung ano man mga nasa puso, pigilan natin kung labag sa salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin isa puso at ipamuhay sa mundong ito. Naintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Na siya ang tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo. Kasi siya nga ang kumuha at lumigtas sa atin. Sa bawat lahat, siya nagligtas. Kaya doon tayo susunod sa kanyang mga salita. Kasi biniyayaan tayo ng Diyos na siyang nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tinubos tayo niya sa mga kasalanan, sa mga kasamaan. Siya ang nagtubos sa atin. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway sa buong kapangyarihan. Sino man ay huwag umamak sa iyo. Sino man, ipahayag lahat na ito ang isuway ng buong kapangyarihan. Sino man.
Kaya tayo mga kapatid, ito ang kailangan natin sa puso ang salita ng Diyos. Na tayo ay isa puso natin para may pagpipigil at pagtitiis at ang mga gawain natin nagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Yun yung ipamuhay natin sa mundo ito. Kasi napaka-importante, siya lahat Amen. ang umako sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Kristo. Kasi siya ang salita ng kanyang Ama. Dito sa mundong ito, kasi yung kanyang Ama, lahat sakop niya. Siya ang dako ng kanyang Ama na makita rin natin na gumawa siya ng isang katawan na para maging katulad natin, na makita natin ang ating Panginoon. Kasi kung hindi siya gagawa ng katawan, hindi natin makikita ang kabutihan ng Diyos, kung ano ang kalooban sa kanyang mga anak. Hindi tayo maliligtas Totoo yan. kung wala ang katawan. Kasi pa yung katawan, yun yung inandog sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya ang biyaya na ibinigay sa atin, mga kapatid. Kasi ang biyaya ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo na para sa atin, na matubos tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung napaka-dakila sa lahat. Kasi napakaganda ng gawa ng Diyos, na napaka-mabait, napaka-buti siya, napaka-baba, lahat. Amen. Kasi yung gawa ng Diyos, puro kabutihan. Kaya tayo, inutos naman ng ating Panginoon na magpakabuti tayo. May pagpipigil. Kasi pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito nga ang magpipigil sa atin sa ating mga ilig ng laman, ng pita. Kasi kung wala kasalita ng Diyos, lahat ng bagay sa kagustuhan nitong laman masusunod. Pero kung may salita ka ng Diyos, hindi mo masusunod. Kasi may salita ka ng ating Panginoon. Nasa puso mo ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi mo magagawa. Kaya pag wala ka sa ating Panginoon, salita ng ating Panginoon, lahat ng bagay ng ilig ng laman, pita, ay magagawa mo. Magagawa lahat. Kasi wala sa'yo nagpipigil. Hindi ka binibigyan ng Diyos ng banal na Espiritu. Amen. Okay, sa 3 na tayo mga kapatid. Ipahalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga magsunurin na umanda sa bawat gawang mabuti. Umanda, sabihin sa lahat ng may mga kapangyarihan na umanda sa mga bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo kundi magpakainhin tayo at magpakainaon sa lahat ng mga tao. Magpakainaon, parang
ano tayo yung may karunungan, magpipigil tayo sa ating mga nakikita na anong bagay na masama. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga swahil, mga nandaya na nagsisipag lingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na namumuhay sa masasamang akala. Namumuhay kasi namumuhay sa masasamang akala at pinagkainain mga napupuot at tayo ay nangatapuputan. Lahat tayo mga kapatid. Sapagkat tayo ay magsilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay, kasi namuhay tayo dati, kasi ganun, namuhay din tayo ng masasama sa ilig ng pita, laman. Kung tayo ay nakatagpo ng biyaya ng Diyos, balit tayo ay magpakita ng kabanalan. Ipakita natin. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pag-uugas sa muling kapanganakan at nagbabago sa Espiritu Santo. Sa muling pag-uugas ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Siya ang nagbuhay sa atin muli. Iniligtas tayo muli ng Diyos. Kasi siya ay sobrang minahal tayo. Minamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya binigyan pa tayo ng biyaya ng Diyos. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Kristo ng ating tagapagligtas upang sa pagkaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapamana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Tagapagmana tayo na nasa kasaganahan na tayo ay mamumuhay. Ito nga ang kailangan natin, na matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kasi nandito na ang biyaya, ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Tapat ang pasabi ang tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong katotohanan ng may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipang palataya sa Diyos ay maging maingat sa pananatiliin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na mapagkinabangan ng mga tao. Pagpigil, maingat tayo. Maingat tayo mga kapatid. Tapat tungkol sa bagay na mga ninanasa. Mas iingatan natin ang mga ninanasa natin. Amen. Kung ito ay kalooban pa ng Diyos o ito ay sa sanglibutan. Pag sa sanglibutan, sabihin, magdadalawa kang pag-iisipan mo muna, mga kapatid. Kasi iingatan nga natin. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay
ng lahi. Pinapailagan ang mga angal at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Pinapaiwasan itong mga pagtataltalan, yung parang kayo, di-discussion. Iwasan natin, mga kapatid. Kaya ito kailangan natin maiwasan, hindi pinagkaloob natin ng Diyos na makikipagtalo. Kung anong dapat ang nasa puso natin ng ating pinagkaloob ng Diyos, yun yung sundin natin. Amen. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itatakwil. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una ay ikalawang pagsuway ang kailangan natin. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napaamak at nakakasala at siya'y inaatulan ng kanyang sarili. Siya ay inaatulan ng kanyang sarili. Ang inyong sarili mo, inaatulan mo. Yamang nalalaman mo ng katotohanan, hindi mo pa rin sinusunod. Inaatulan mo ang sarili mo, mga kapatid. Pagkasusubuin ko sa iyo si Artemas o si Patwico ay magsikap kang pumarin sa akin sa Nicolocus, sapagkat pinasayahan kong doon matira sa Taginaw. Suguin mo may sikap si Sinas na tagapagtanggol ng kautusan at si Apollos sa kanilang paglalakbay, upang sila ay huwag kulangin ng anuman. At pangaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa gagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Pinababati ko ng lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya, biyaya ang sumainyo ng lahat. Batiin lahat ang mga tunay na mga kumakapit sa ating Panginoon. Batiin natin, kasi sila ay kapiling kasama sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kasi nagsiibig sa atin sa pananampalataya. Amen. Magsiibig sa atin sa ating pananampalataya. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ang pananampalataya at tumanggap ng salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin makamtan sa ating puso na patuloy na tayo ay yumayakap sa ating Panginoon para matanggap natin ang biyaya na tunay na biyaya ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Okay, yun lang yung share sa inyo, mga kapatid, sa oras na to, sa pagiging ito, mga kapatid. Tayo ay magigalak, tayo ay
nagsasalo-salo sa salita ng Diyos, mag-ang tayo, pagka inaon, bulay-bulay ang salita ng Diyos. Yung sa puso natin, yung magbubulay-bulay para hindi tayo maanuhan sa mapangamak sa mundo. Okay, yun lang ang share ko sa inyo mga kapatid sa gabi nito. Tayo ay patuloy sa salita ng Diyos na Diyos. Amen. Okay, papatuloy ang ating Pasko sa salita ng Diyos. Praise God. Thank you, Brother Nando. At sabi nga niya, no, at patuloy natin na purity. Ibig sabihin, kung ating puso malinis, walang dungis, walang bahid. Tama ba yun? Amen. Nahaharap tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay purity, ay walang dungis, walang bahid. Nagigits yung mga kapatid? Amen. Ngayon, tingnan natin kasi hindi daw natin hindi ka pwedeng sumama sa Diyos kung hindi ka maging katangian ng Diyos. Amen? Amen. Kasi hindi pwede magsama ang dalawa kung magkaiba ang kanilang katangian o magkaiba silang lahi. Tama? Amen. Kaya nga hindi pwede ang Diyos na, for example, hindi po siya pwedeng ipagsama ng magkaiba ang kanilang lahi. Kahit magkaparehas nga, nagsasabong pa. Amen? Parehas manok, nagsasabong pa. Tama? Tama. Amen. Pero lalo na kung magkaiba. So, kailanman ang Diyos ay hindi siya lumagay sa kalagayan ng isang taong marumi. Dahil ang Diyos ay purity, malinis. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, pinadala ang kanyang buktong na anak para mamamagitan sa atin. Amen. Tama? Amen. Ngayon, basahin ko, nais kong bumasa sa Genesis chapter 1:26. Kasi, ang sabi po dito, tingnan natin muna, bago tayo sa Genesis. Tingnan natin ha. Sa Ephesians. Sa Episo. Para makita natin. Sabi niya, Episo. Praise God. Chapter 4. Amen. Puro ba? Kung nakita. Tingnan natin. Hindi ko maalala. Pero hanapin natin. Vision. Wala ba nag-delete nito? Sabi niya, iharap tayo na walang dungis. Vision. Amen. Nawawala yung mga filings dito. Natin. God.
Sabi sa Bible, sa Ephesians, ay nako, cellphone nito, hang. Ephesians chapter 5, verse 27. At tinukoy na iglesia nito, makinig tayo. Ephesians chapter 5. Yan ang mahirap sa cellphone na may oras na hinahabol. Chapter 5, verse 27. Tingnan natin. Kasi sabi ni Brother Ando, kailangan purity. Mayroon nagpa-purity, Brother Ando eh. Sabi ni Christ, mamaya, basahin natin. Ang sabi po sa Biblia, upang ang iglesia, Ephesians chapter 5 verse 27, Amen. ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Tingnan nyo ha, saan daw iharap? Sa Diyos. Sa Diyos. Amen. Iharap tayo sa kanyang sarili sa maluwalhati na walang dungis. Ating pag-aralan yan kung ano yung dungis Amen. o kulubot. O ating alamin yan kung ano yung kulubot. Amen. O anumang gayong bagay kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Ano pala ang dungis na walang kapintasan? Dito sa mundong ito, kahit anong mabuti, kahit anong bait mo, kahit si Christ nga dumating dito na walang masilip na kapintasan, mayroon pa ring butas na sila ang hahanapan na magkaroon sila ng kapintasan. Tama ba? Amen. Ang titingin sa iyo, kaya nga sabi ni Christ, tingnan natin. Ang sabi sa Biblia, parang libingan, sabi ni Christ, sa Mateo, basahin natin, Matthew 23:27, Matthew 23, sundan nyo ako, 27. Tingnan nyo, sabi ni Christ, sa aba ninyo mga eskriba, ito yung mga relihiyoso, mga relihiyon, Amen. at mga parisyo, mga papag-imbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingan na pinaputi. Ibig sabihin, may anyong kabanalan. Amen. Amen. Tingnan nyo mga taong ito, banal na banal. Sabi ni Christ, pinuputi ninyo. Na kung makita mo siya sa anyo niya, ay napakabanal niya, Brother Ando. Tingnan nyo ha. May anyong maganda sa labas. Maganda sa labas, Brother Ando. Datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Ibig sabihin niya, marumi ang kanilang mga puso. Amen. Tama. Nagits niyo ako? Amen. Kaya, hindi ko muna panay ka simba, panay ka luhod, panay ka punong-puno ka ng... That is, sabi nga ng Bible, hindi na natin basahin, sabi ni Kristo, nanalangin daw, lagi nanalangin kahit sa kalye, nagpe-pray, nasa mga kanto, nanalangin nakatayo. Yan daw ay mga mapaimbabaw, sabi ni Kristo. Tama. Itong mga taong ito na nanalangin nasa kanto, nasa kalsada, nasa mga lagsangan, nanalangin nakatayo, ay mapaimbabaw. Nagits ko? Amen. Ang kabutihan, hindi mo ipapakita mabait ka. Pero pag ikaw lang mag-isa, nakikita ang katulad, ang katangian, ang kaugalian mo. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya, na mapaimbabaw. Ano ba talaga ang purity? Ngayon, ang sabi dito, kasi kung sa makataong paraan ay sa pagsunod ng kautusan, hindi ka po maging purity.
Tama. Amen. Bakit? hindi ka tunay na totoong tao. O hindi ka tunay na totoo. Sumunod ka lamang dahil sa mayroong kasulatan o dahil mayroong kang kaparusahan. For example, sa pagsunod sa batas, natakot ka na lumabag sa batas dahil mayroong kaakibat na kulong o kaparusahan. Amen? Gets ako? Amen. Pero in deep inside, hindi yun talagang ikaw yung tunay na ganun na tao. Nagets niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Ibig sabihin, ang pagsunod sa kautusan ay hindi talaga kahit anong sunod mo sa salita ng Diyos. Kung ang iyong puso ay hindi nababago. Yun yung purity, Brother Rando. Kaya nga, yun yung ito, tingnan natin, Brother Rando, yung sinasabi ng Genesis, tingnan natin. Ito yung malalim na dahilan. Pakinggan nyo to. Sana makita nyo to. Ito, malalim to. Makinig kayo sa akin. Ito, dito, tumingin kayo sa akin. Tingnan nyo to. Ang lalim nito. Ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Tingnan nyo. Ang sabi ng isang nagtuturo, o kita mo, ang Diyos ay lalangin ang tao sa ayon sa ating larawan. Ibig sabihin, ang tao may puwit ang Diyos. Nakitsyo ko? Amen. Sabi ng isang nagtuturo ng relihiyon, o may puwit ang Diyos. Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad ng iusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila sa lalaki at babae. Tingnan mo, ang Diyos. Ito daw yung larawan ng Diyos ay tulad sa tao. May kamay, may mata, may ilong ang Diyos. May puwit, may paa ang Diyos. Yun ba daw ang Diyos? Nakikinig ba kayo sa akin? Amen. Yan ang turo ng isang nagtuturo. Tingnan daw Diyos ang Diyos. Hindi ganon ang Diyos. Ha? At pinapatunayan pa niya, tingnan nyo, Brother Rando, pinapatunayan pa niya na ang Diyos daw ay, tingnan nyo daw ang Diyos ay, tingnan mo ang Diyos. Sabi sa Isaiah 66:1, sabi daw ng Diyos sa Isaiah 66 na tingnan mo, ang Diyos ay may puwit. Parang tao. Yan daw ang Diyos, may anyo. Sabi ko, tingnan mo sa Isaiah. Tingnan nyo ha. Ano ba talagang image na tinutukoy ng Diyos yan? Please God, saway yung maingay. Saway yung maingay. 66:1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan. O, kita mo, sino ang uupo? Di ba puwit? Di ba puwit ang Diyos? Tignan nyo, normal na interpretasyon sa Biblia. O, logic lang daw yan. At ang lupa ay aking tungtungan. O, di may paa ang Diyos. Ano ito tungtong? Di paa? Paa. O, di may paa ang Diyos. Sabi niya, nababasa sa Biblia. Oo, pikita nyo. Anong anyong bahay niyong itatayo sa akin at anong dako ang magiging aking pahingahan? O kita mo, may paa ang Diyos, tungtungay. Ang galing pa makipag-debate. May puwit ang Diyos. Sabi niya, at sinabi pa sa Moises, sabi sa Exodo, nakita pa ni Moises ang likuran ng Diyos. At sabi ni Moises, gusto kita makita, Panginoon. O takpan mo yung mata, makita. At buksan mo paglagpas ko sa bato. At nakita ni Moises ang likuran ng Diyos. Apa, ang Diyos pala ay tulad ng tao. Di ba? Malinaw?
palakpak din ng mga, Amen! Kita nyo, nabasa sa Biblia. Wrong. Ano ba talaga ang anyo ng Diyos? Palagay nyo. Kung malalim na kayo sa Biblia. Spirit. Yes! Sabi po sa John chapter 4 verse 24. Kaya ang pagkaunawa niya literal. Sabi niya dito, at sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Wrong. Sorry. John pala, Luke pala to. 20, ano yan? John 4:24. Makinig kayo maigi mga kapatid. Medyo may pagkalalim to. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sa Kanya'y nagsisamba ay kailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ano sabi ng Diyos sa Genesis 26? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Anong wangis ng Diyos? Lalangin ang tao? Espiritu. Espiritu. Nag-gets nyo ako? Amen. Tandaan nyo, Espiritu. Hindi sa laman ito. Now, tingnan natin. Sa Luke. No? At makita nyo. Sa Lucas. Ang sabi sa Luke, ang Espiritu ay walang, Amen. tingnan mo, tingnan natin. Sabi sa Luke chapter 24:39, ano yun? Sa Luke 24:29. 29. Tingnan natin. Ang sabi ng Jesus, para makita nyo, at siya'y kanilang pinigil na sinabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na. No, sorry. Sorry. 39 pala. Mali ako. 39. Luke 24:39. Ang sabi ni Christ, ano daw ang Diyos kanina? Espiritu. Tingnan nyo, ang aking kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako, sabi ni Christ. May katawan si Christ. Tingnan nyo. Sapagkat ang isang espiritu, walang laman at mga buto. Oh. Amen. Na gaya ng inyong nakikitang nasa akin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay Espiritu. Anong anyo pala ang tinutukoy ng Diyos? Ano pala ang image ng Diyos? Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Ay ang Diyos ay Espiritu. Ano? Ang sabi dito. Ang sabi ni Brother Abraham sa Question and Answer 1953, paragraph 15. Well now, if you'll notice close now in Genesis 1:20, let's get the first part first. God said, let us now, let us. Ibig sabihin, let us. Hayaan natin. Let us make man in our own image. Ano pala ang image ng Diyos? Sabi niya, our course, we realize he's talking to someone, he was speaking to another being, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the cattle of the field. Ibig sabihin, ang image ng Diyos ay authority. Amen. For example, si Paul, hindi kailangan ang mata ko ay katulad din ng mata niya sa akin. Ang bibig ko ay may biguti din siya. Kung ano lakad ko, gagayahin niya lakad. Amen. Amen. Ang ibig sabihin niyan,
kung ano yung power o kapangyarihan o moral Tama. o spiritual speaking, kung ano yung aking attribute, kung anong aking ugali, dapat ganun. Amen. Amen. Nag-gets ako? Amen. Hindi yung gaya-gayahin mo lang. Ang sabi ni Brother Abraham, that if dominion over the cattle of the field, if unities in creation, the first thing that was created, of course, was light. You come on down to the creation, the last thing was created was what? A man. And that woman was made after man. Alright, the first last thing that was created of God's creation is mankind. Sabi niya, but when God made him his first man, dapat nang ginawa ng Diyos ang unang tao, inyong matunghayan, if you notice, He made him in likeness of Himself, katulad sa kanyang sarili. He was made in the image of God. And what is God? Now we can find out what is God, we can find what kind of man He made. Now in John, since John, that 4th chapter, mamaya ko na talakayan yan. Sinabi niya. At ang sabi pa ni Brother Abraham, at yung Genesis 2:7, na ang sabi niya, na sa Genesis 2:7, gawin natin ang tao, kumuha ang Diyos ng lupa at ginawa niyang katawan, tao, tama? Kumuha siya ng lupa. Ang sabi ni Brother Abraham, walang pagkaiba yon sa hayop. Yung katawan ng hayop at katawan na yon sa tao ay walang pagkaiba. Galing din sila sa earth, sa lupa. Amen? Amen. Ang sabi ni Brother Abraham, so ibig sabihin, para minimize natin yung oras, yung Genesis 1:26, ang image doon, hanapin natin yung likeness ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Brother Ando na purity. Amen. Paano, Brother Ando, yung purity? Ngayon, hindi, makukuha mo ba yan sa pagre-relihiyon? Hindi. Makukuha mo ba yun sa iyong pagtatradisyon? Hindi. Ano? Saan mo makukuha yan? Sabi niya dito. Saan natin makukuha ang purity? Ang sabi niya rito, di ba sabi niya sa Ephesians, iharap tayo na sa Diyos eh. Tama, Brother Ando? Amen. Na walang dungis at walang bahin. Amen. Ibig sabihin, ano ba dungis? Ano ba purity? Kasi maraming nag-church, Brother Ando, ayaw kong mapunta sa impyerno. Bakit ka sumunod lamang sa salita? Dahil takot ka mapunta sa impyerno. That's not a purity. Tama. Amen. Hindi yan ang tunay na pagkatao mo. Tama. Ibig sabihin, ang sabi nga ni Brother Abraham, ay, sabi ni Brother Abraham, kung kalooban ng Diyos, nadalhin ako sa impyerno, kung kalooban niya, pero ang puso ko, hindi pa rin ako lalayo sa kanyang umiibig pa rin ako sa kanya. Amen. Yun lang. Sabi niya. Kaya nga yung puso ni Job, nakita na ng Diyos na purity. Kahit nandun na sa hirap, bukol-bukol na ang kanyang katawan. Sabi ng asawa niya, hiwalayan mo na yung Diyos. Anong sabi ni Job? Sa mabuti ka lang ba? Lalapit sa Diyos. Di ba? Hindi siya humiwalay kasi pure na pure ang kanyang puso. Tama. Amen. Ano ngayon? Tingnan natin. Para maging purity ka, ang sabi po sa Galatia, chapter 5, ito ngayon, sa verse 22. Ito, Brother Ando, ang kailangan natin. Di ba ang image ng Diyos kanina ay Espiritu, tama? Amen. Di ba ang Diyos Espiritu? Amen. Paano mo makita ang Diyos ay Espiritu? Ngayon, para makita mo ang Diyos, kailangan maging image ka ng Diyos. Amen. Tama. For example, Brother Ando, para maintindihan mo ang langgam, dapat maging tulad ka rin ng langgam. Tama. Tama? Amen. Ganon din tayo, para maintindihan natin ang Diyos, dadalhin tayo sa Diyos. Ano ba ang Diyos? Espiritu, tama? Amen. Tayo ang pupunta sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ito ngayon, Brother Ando, ito yung ating pag-usapan. Ito ngayon. Kailangan natin, ito yung purity.
Sabi niya, datapwat ang bunga ng Espiritu. Ano daw? Ang bunga ng Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Tama. Kailangan pumunta ka sa bunga, sa Espiritu para magbunga. Ano yung image? Ibig sabihin ng bunga, ito yung katangian. Amen. Tama. Ito yung fruit, ito yung image ng Espiritu. Ito. Amen. Amen. Ano? Pag-ibig. Ano daw? Ito pala pag-ibig. Ang Diyos pala pag-ibig. Amen. Katuwaan sa sa English, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, o kapayapaan, long suffering, mapapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ito dapat yung nasa laman ng iyong puso, Brother Rando. Amen. Tama. Sabi niya, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Walang kautusan. Nasabi sa Bible, kung nandyan sa iyo ang lahat, hindi mo na kailangan ng kautusan, Brother Rando. Tama. Amen. Kaya lang may kautusan dahil sa katigasan ng ulo sa paglalabag lagi. Amen. Hindi mo na kailangan kong utusan, Brother Rando. Katangian ko na yan. Hindi talaga ako lumalabag yan. Kasi mahal ko. Meron akong pag-ibig eh. Tama. Amen. Amen. Hindi mo na pursahin. Yun yung purity, Brother Rando. Wala nang galit, inggit, o ano pa mang nasa puso mo. Amen. Tama. Ini-imagine ko eh. Habang naupo ko nga eh. Naupo ako dyan. Bulay-bulay ako. Kung magtatrabaho ako, talagang magtatrabaho ako ng todo. Iuras ko. Brother Rando, pwede ako mag-abroad. Aangat ang pamilya eh. Tama? Amen. Tama. Mabibigyan ko, mapaaral ang aking pamilya. Okay. Kasi ang hinangad natin, future nila. Kung titingnan mo, ganun din ang iyong magulang. Cycle, di ba? Sabi ko nga sa mama ko, huwag ka na humangad sa future mo, ikaw palubog. Ako rin, hindi na rin ako hahangad kasi ako palubog, sila naman paharap. Para. Ganon din yun eh. Ibig sabihin nagsacycle, din mag-aasawa sila. Wala talaga eh. Walang papakinabangan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Nag-gets niyo ako? Amen. Kahit magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng bahay, lahat, ano pa mang mayroon ka sa buhay, masaya ka at the time. Tama? Tatanda ka, magkasakit ka, tatanda ka. Isama mo na preparasyon mo sa tawag nito, sa ano punerarya na sikat ngayon? Ha? St. Peter? Isama mo na insurance para hindi na maghirap ang mga anak mo. Di ba? At least pag-deliver, ayos ka na. Di ba? Yan lang naman ang hinahanap ng tao sa future. Maging masaya lang dito. Maging enjoy lang dito. Amen? Amen. Tapos, sabi nga, basta ako walang kaaway, wala akong naging atraso, pwede na sa Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon, nililinis mo lang yung panlabas na anyo. Amen. Tama. Ang kailangan mo yung loob, yung pag-ibig sa Diyos. Importante yung loob. Amen. Ngayon, ang sabi po dito, kita nyo? Tingnan nyo ha, sabi ng Bible. Tingnan natin. Hallelujah. Sabi sa Matthew, alam mo kasi itong Bible, sabi dito sa Matthew, Brother Rando, itong mga Bible na ano dito, walang ano eh, nagbubura. Matthew Matthew 5. Saan natin Matthew 5?
Yan ang ayaw ko kay nabubura man yung mga ano ko dito. Mga files. Nawawala. Kaya hindi ko nasusundan yung kaya ayaw ko gumamit sa cellphone na ito. Maaari lang. Tingnan natin mga kapatid. Survive. Ito na makita ko. Matthew 5. Sa 4. 8. Sabi niya, alaman ko sito. 5-8. Tingnan nyo to ha. Tama nga yung sabi. Labat, ginawa ko. 5-8. Sabi niya. Mapapalad ang mga may malinis na puso. Ano daw? Malinis na puso. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Anong makikita nila? Diyos. Diyos. Praise God. Makikita pag malinis ang puso mo, yung nandun sa Galatia chapter 5:22. Ano pala ang image ng Diyos? Ang image ng Diyos ay righteousness. Amen. Katwiran. Kapurihan. Purity. Yun ang purity. Pure sa puso. Hindi tayo naglilinis pagkatao panlabas. Nakabanalan. Kailangan yung puso. Puso. Amen. Ang tinutukoy nito, kasi yun ang maging totoo. Pagkatao. Hindi yung mahaba ako ng palda, baka hindi ako marapture. No! Kung nasa puso mo yan, magpahaba ako ng buhok dahil yun ang kailangan ng salita. Hindi dapat ganun. Yun yung kanta, hindi dahil sa himala, hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil ikay Diyos, kung hindi dahil mahal kita. Amen. Nag-gets niyo ako? Amen. Kaya anong sabi ni Nicodemus? Nag-gets niyo? Anong sabi ni Nicodemus? Hinanap niya ang Diyos. Brother Ando. Hallelujah. Sabi niya, hinanap nila ang Diyos. Sabi niya, 14:9. Sa John 14:9. Sabi ni Nicodemus, kasi gusto ni Nicodemus makita ang Ama ng Diyos. 49. Sabi niya, ang sinabi sa kanya ni Felipe, sinabi ni Felipe sa kanya ng Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito'y sa amin. Ibig sabihin, may kondisyon si Felipe kapag nakita niya ang Ama ni Christ na ang Diyos ay sukat na sa kanya, maniniwala na siya sa kay Christ. Amen? Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako inyong kasama. Matagal na tayo
kasama. Pilipi. At hindi mo ako nakilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Amen. Ang Ama ay Espiritu, tama? Amen. Ang Diyos ay Espiritu, yes. Paano sinabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi niya, hindi ka ba nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang akin sinasabi sa iyo'y hindi ko sinalita sa akin sarili, kundi ang Amang tumatahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ang image ng Ama. Ano pala ang anyo ng Ama? Makinig kayo. Nasa kay Kristo, hindi yung tao daw ang Diyos. Wala nga laman, espiritu nga ang Diyos. Hindi kasi kinakikinig. Tanungin kayo, basahan na kayo ng Biblia. Oo nga, no? Sinabi nga, may puwit nga ang Diyos, kaya may trono man. Kapag may trono, may upuan. Eh kung pag-upo lamang sa Malacanang palakit, bibigyan natin lahat ng tao na upuan sa Malacanang. O, di upo kayo. Yan lang basihan ng trono. Ang ibig sabihin ng trono, positioning. Amen. Di ba? Nakaintindi ba kayo? O, kaya tumawa, mga kabataan. Ba't tumawa kayo? Hindi to joke. Di ba? Ang image ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen. Ang pangalan, sabi sa Revelation, ang pangalan niya ay salita. Tingnan nyo. Tingnan natin sa Genesis. Tingnan nyo ang Diyos. Nang wala pang pasimula, wala pa ang mundo, wala pa. Ang sabi ni Brother Branham, hindi siya matatawag na Diyos nung una. Bakit? Natatawag lamang siya ng Diyos nung may sumasamba na sa kanya. Amen? Amen. God is an object of worship. Ibig sabihin ng object of worship, ang ibig sabihin ng Diyos, may sumasamba, may nagpupuri sa kanya. Amen? Amen. Tingnan nyo sa Genesis. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano daw ang nilikha niya? Ang langit at ang lupa. Pag sinabing at, hindi agad yan ha? Matagal yan. At ang lupa ay walang anyo. Nakita nyo? At walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Tingnan nyo. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Anong nasa ibabaw ng tubig? Oh, makinig kayo. Ano? Sa ibabaw ng tubig ay Espiritu. Yan ang nagbigay ng buhay ng nilalang. Amen. At sinabi ng Diyos, nung binigkas ng Diyos, nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Di ba? Nung nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. Let there be light. And there was light. Kita nyo? Nag-gets nyo ko? Amen. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. Kaya yung buwan, na gustong puntahan ng NASA, na gustong puntahan ng mga tao. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Nilikha ng Diyos ang araw sa pamamagitan ng kanyang salita.
Sabi, hindi pala, sabi na science, hindi pala Big Bang yan. Tama ka naman sila, Big Bang yan, biglang lang sumulpot. Nung sinalita ng Diyos yan, sumulpot agad yung liwanag na yan. Amen? Tama. Ang sabi po ng science, napanood ko, pag lumalaon daw ang panahon ng billion years, ang buwan ay magkakaroon talaga ng blackout yan. Iitim daw talaga yan. Pero sabi ng Biblia, hindi na kailangan billion years eh. Ang sabi ng Biblia, talagang iitim yan eh. Di ba, Brother Rando? Tama. Hindi na kailangan billion years. Sabi niya, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at ang kahapon at ang kaumaga ng unang araw. Ang Diyos ang gumawa lahat yan. At sinabi niyang Diyos na magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Ngayon, may sinabi si Pedro. Tingnan nyo ha, sinabi ni Pedro. Para maging malalim pa sa Bible. Hallelujah. Kasi makinig kasi kayo, huwag niyo akong pagtatawanan kasi ito, totoo ito. Sabi ni Pedro, 2 Peter 3:5, makinig kayo, magbasa kasi kayo ng Bible. Hindi kasi kayo nagbabasa eh, hindi nyo nasusunda kayo mga kabataan. Natatawa kayo, naglalaro kayo sa ML o ng Roblox. Natatawa kayo kasi yan ang mga nasa isip yung barkada. Ano sabi sa 2 Peter? Hindi tayo joke-joke. Alam mo? 5. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuhan sa tubig at sa gitna ng tubig. Sino nag-anyo? Sa pamagitan ng tubig. Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Nasa ibabaw ng tubig. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon, ibabalik tayo sa image and likeness ng Diyos. Kailangan dumating ang Espiritu. Ganito pala, Brother Ando. Naintindihan ko na. Para maging image and likeness ka ng Diyos, kailangan dumating ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Amen. Pag dumating ang Espiritu ng Diyos, magsasalita ang Diyos sa iyo. Tama. Amen? Amen. Kasi nung naroon ang Espiritu ng Diyos nandito at sinalita ng Diyos, nangyari ang lahat ng bagay. Amen. Kaya ang Espiritu ng Diyos kailangan nasa iyo. Ang banal na Espiritu. Nasaan ang banal na Espiritu ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Amen. Nag-gets niyo ba ako, mga kapatid? Amen. Yan ang wangis at larawan ng Diyos. Ang Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Yan sa Genesis 1:26-27. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Kayo yung taong Espiritu. Kayo yung taong salita. Amen. Dahil ang larawan ng Diyos ay salita, hindi sa laman na katulad nito. Huwag niyong isipin na, ay, ang Diyos pala may mata. Ang Diyos pala na may Espiritu, sakop niya lahat. Kahit ang mundo, kahit galaxy, sakop niya lahat. Ay, alam niyo ba ang mundo ay isa lamang ay na ang Mars, Jupiter, ang araw, buwan, o anong mga planeta, alam nyo. Di ba tinuturo sa school nyo ba yan? Ay, nasasakop lamang tayo sa isang galaxy. Ang isang galaxy ay parte lamang, maraming galaxy na hindi natin alam na anong mga planeta rin yon. Ang naabot lamang ng science, yung galaxy lamang nang nasasakop na aabot ng atin sa araw na paikot. Nag-gets ako? Amen. Pero maraming mga galaxy sa kalawakan. Sabi nga nila, itong galaxy na tinatayuan ng Earth at Jupiter, Mars, o ng buwan, o ano pang mga planeta na yan, na binabanggit natin, Pluto, ano pa, ay ibig sabihin, nakaikot lamang sa isang galaxy lamang yan. Naintindihan niyo ba ako?
Amen. So, gaano kalaki ang kalawakan? Ilang miles ang buwan, ang distansya nga sa buwan at sa Earth? 900, alam niya yun? 938,000 ba yun? Miles. Layo. Ang katumbas ng isang milya ay 1.5 o 1.6 kilometer ang 1 miles. O gano'ng ka-distansya yun? Diba, kalayo? Naaabot pa ng tao. Ang araw. Ang sabi nga ni Brother Branham, that is a billion miles ang layo ng Earth. E gano'ng kalaki ang Diyos? Kaya wala siyang anyo, wala siyang form. Sa madaling salita, wala siyang form. God is spirit. Amen. All things exist by Him. Maski si Satanas. Tama ba? Amen. Kaya nga sabi ni Christ, ang pinaka-image niya ay righteous, moral. Yun yung image. Hindi yung image na parang tao tayo. That is a purity. Amen? Amen. Yan po ang, kaya nga ano sabi sa Colossus? Last verse. Colossus chapter 1. Makinig kayo sa Bible. Tingnan nyo sa Colossus chapter 1, verse 16. Sabi niya, sa 15. Simulan natin sa 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Who is the image of the invisible God? Siya daw ang Diyos na larawan ng Diyos na di nakikita. Nakikita ba ang Diyos? Hindi. Di ba? Amen. Ngayon, makikita mo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang larawan. Sino larawan niya? Right. Si Christ. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya ang una ng nilalang ng lahat. Kasi sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay din. Amen. Kaya siya ang pasimula ng nilalang. Sapagkat sa kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kanlupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Ibig sabihin, ang sabi po niya, for Him were all things created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Yung mga nakikita at hindi nakita, whether they be thrones or dominions over principalities or power, all things were created by Him and for by Him. Yan yung image ng Diyos. Authority, purity, righteousness, moral. Ibig sabihin, yan ang image. Hindi yung may katawan ang Diyos. Yung tinutukoy ni Christ, yung nakita ni Moises, that is the theophany of God. Who is the theophany of God? Christ. Yung naglalakad sa Garden of Eden, na narinig nila ni Adan na may panyapak, may paa. Sino yon? Ang image ng, yung naglakad doon, ang image ng Diyos. Sino yon? Christ. Amen. Yung salita, the theophany. Kasi ang Diyos kasi sabi sa Bible, para makita mo ang Diyos, nagtatago siya sa isang bagay. Tayo naman, nagtatago tayo sa isang bagay para yung bagay na tinaguan natin, yun ang nakikita at hindi tayo ang nakikita. Tama? Amen. Pero ang Diyos, kahit hindi siya magtago, hindi talaga siya makikita. Kabaliktaran sa Diyos. Kaya kailangan na magtago para makita siya doon sa tinataguan. Ang problema lang sa tao, doon sa tinataguan ng Diyos, doon sumasamba na ang tao. Kaya sumasamba na, nagtatago ang Diyos sa apoy, sumasamba na sa apoy. Nagtatago ang Diyos sa ulap, sumasamba na sa ulap. Tama? Nagtatago ang Diyos sa liwanag, sumasamba sila sa liwanag. Mali.
God is spirit. Anong sabi, Brother Ando? Ito ang anyo ng Diyos. Last verse. May alas 9 na. Quarter pa lang. John chapter 4, verse, anong sabi ng babae? Ito, sabi niya, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinabi niyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. At sa kanya sinabi ni Jesus, sinong kausap niyan dito? Yung babae Samaritan. Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Kahit sa Jerusalem daw at sa bundok na ito, sa yung balon ni Jacob, kasi doon, ibig sabihin may church doon, Brother Ando, nasasamba sila roon. Amen? Amen. At sa Jerusalem, mga Hudyo doon na sumasamba. Amen? Amen. At sabi ni Christ, kahit sa Jerusalem, kahit sa bundokin, hindi nyo sasambahin ang Ama. Saan natin siya sasambahin? Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Kaya punta pa kayo sa templo, punta tayo sa Jerusalem magsamba, punta pa tayo sa bundok magsimba. Sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalaman, sinasamba namin ang nalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga. Sino yung galing sa Hudyo? Si Christ. Tama. Datapwat dumarating ang oras, ngayon nga. Tinuro na niya, ngayon na. Nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama. Anong pananamba sa Ama? Pananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Amen. Mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Saan sambahin ang Ama? Sa Espiritu at katotohanan. Amen. Yung pala ang image, yung pala ang ating pagsamba, Brother Ando. Sa Espiritu. Hindi mo na kailangan. Ay bakit pumunta kayo rito? Kaya nga itong dakong ating kinalalagyan, dito tayo nagkakain ng salita ng Diyos. Nag-gets niyo ako? Amen. Saan tayo sasamba? Kahit sa bahay pa na sasambahin natin siya sa Espiritu. Katotohanan. Hindi lamang sa pupunta ka rito sa kanak sa samba. Ang pagsamba ay nasa iyo ng kalooban. Amen. Yung sinasabi ni Brother Ando kanina, sharing kami. Parang sa totoo lang, may obligasyon pa kasi tayo sa lupa eh. Kaya parang nakakatamad nga magtrabaho. Mas gusto natin sa presensya na ng Diyos, gusto natin gawain lagi. Yes, ganun din ako eh. Kaya nga ako, sapat na kung anong mayroon. Tama? Amen. Kaya nga sabi ko, sapat na kung anong mayroon. Basta makapaglingkod kasi masaya tayo eh. Yun ang kasayahan eh. Tabang na tayo sa mga bagay na sanlibutan na yan. Parang, ewan ko. Kaya kung titingnan nila, boring kayo. Hindi nila alam kasi na may kaligayahan na sa puso natin. Amen? Amen. Ano sabi? Ang Diyos ay Espiritu at ang sa kanya sinama kailangan sa Espiritu at sinama sa Espiritu sa katuran. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas at tinawag na Kristo at pagparito niya ay papayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsalita sa iyo ay siya nga. Ako nga, you. Sabi ni Christ. At yung sabi niya, sa kanyang banga ng tubig na napasabayan ay sinabi ng mga tao. At yung sabi niya, kung ang tubig ay nasa iyo, yun yung flowing, Brother Ando, yung Holy Spirit, yung buhay. Nasa iyong puso, yung kagalakan. Amen. Yun yung purity. Amen. May kumikislot, yun yung balon na sinasabi ni Christ na may bukal sa iyong kalooban na kasiyahan. Dapat maranasan nyo yun. At yun yung sinasabi ni Christ na kung kayo'y nabibigatan, tingnan nyo cycle ng buhay. Uwi sa trabaho.
Gigising umaga, trabaho. Pagkatapos sa trabaho, uwi sa bahay, magpahinga. At pagdating ng diop, kunting tagay, pasaya-saya. Kunting pasyal. Tama? Tapos, routine na naman sa Lunes, simula naman bahay. Trabaho, bahay, trabaho. Di ba ganun lang naman routine ng buhay, di ba? Amen. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Kasi si pasimula, walang magtatrabaho. Lahat hinanda ng Diyos, i-enjoy nyo na lang. Enjoy lang. Yung kaso lang, ito si Iba. Iba talaga eh. Pakilamira. Hindi talaga maiwasan, mana-mana, chismosa. Ano kaya yung pinagbawal ng Diyos doon sa puno? Chismosa talaga eh. Gusto ko yung manaban eh. Di ba? Kaya, tingnan niyo mga kapatid. Kaya minsan ingat-ingat din. No, sa mga bagay na hallelujah. Makita natin na talagang yun ang gusto ng Diyos, the purity. Yun yung image ng Diyos. Amen. Righteous. Para makita natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, si Nicodemo, ang hinahanap kasi niya, physical na katauhan ng Diyos. Hindi, wala physical ang Diyos eh. Ang image ng Diyos, yung kalulahatian man, na kay Kristo. Mahal. Amen. Yun yung salita ng image ng Diyos ay na kay Kristo. Hindi yung katawan ang image ng Diyos. Yung pala ang image ng Diyos ay katawan. Hindi yun. Sabi ni Brother Branham, wala pagkaiba sa hayop niyan, katawan na hayop. Amen? Physical lang yan. Sabi niya, yung righteousness, yung purity, yung moral, yung katwiran, yun yung image ng Diyos. Di ba? Yun yung sinabi ni Brother Ando kanina. Yung katangian ng Diyos. Yung attribute ng Diyos. God is Spirit. Loya, tayo po yung manalangin mga kapatid. Tayo magsitayo. Loya, tayo manalangin. O Lord God, Ikaw po ang Diyos na makaparehas, na mapagpala sa gabi ito. Ikaw po ang maglinis sa aming kalooban. Minsan, Lord God, ay lalo na sa trabaho, lalo na sa mundong ito, ay lalo sa kalsada, minsan naiinis, pumapasok yung inis. Balit, Lord, pinagsikapan namin na hindi makapasok yung mga espiritu na yun. Yung galit o ano pa man, nanakit, sama ng loob, ay kinukontra namin, Lord. Pero kailangan namin, Lord, ng tulong ng inyong banal na espiritu upang maging pure ang aming puso. Kaya nga si Christ, ang iyong anak ng Diyos, nang tusukin siya, binugbog siya, pinalog siya, kinoronahan siya ng tinik na bumabaon sa kanyang ulo, tumatagos sa kanyang utak. O Lord, inambalo siya, tinusok ang kanyang tagiliran, punong-puno na sugat ang kanyang katawan, naligo siya sa sariling dugo. Subalit ang kanyang puso hindi nabahiran ng galit, ano pa man. Ano sabi niya? O Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang pinagawa. Gaano ka pure, gaano kalinis ang puso ng iyong anak. Nawa ganun din, Lord, na hinahangad namin ang mga puso namin sa iyo, Diyos. Ikaw po, Diyos, ang bahala sa amin. Dinadalangin ko ng mga kapatid, mga nanood, kung po bahala sa nila, mga kapatira namin na hindi nakadalo, ikaw po bahala sa kanila. Yung mga dadalhin mo, Lord God, ay pinakita mo sa amin na
Pinakita mo sa akin na mayroong nadalhin ng mga kaluluwa, na yung mga kaluluwa, sila yung mga nalungkot ng iyong dugo. At nawa, Lord, makita ko yun, Lord God, na kumbaga sa akin ay para akong maramot doon sa panaginip ko na yun. Subalit, Lord God, wala akong magagawa kung kapag ikaw na magpapadala rito. Ma, ikaw na po ang bahala, ikaw po ang manguna sa gawain ito. Hayaan mo kami, gamitin mo kami, ligadanan mo. At ang mga magagawa na kabataan nito. Ma, maraming po salamat sa tahan. Pahalang Kristo Jesus. Amen. God bless mga kapatid. Tayo.